Doktor at vlogger in one. Diyan kilala ang kapatid host na si Doc Dex Makalintal. Sa ngayon, mahigit 1 million na ang followers niya sa Facebook at mahigit 300,000 naman sa TikTok. Kaya naman tinarget din siya ng mga online kawatan. Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila. Ipinost ng FB page na Health Horizon ang isang sponsored na ad kung saan makikita ang nasa video na kamukhang-kamukha ni Doc Dex. Mistulang ine-endorso niya rito ang pinapahirumanong gamot na Neurogenic Cream. So, Doc Dex, paano ba nakarating sa'yo na meron palang gumagamit nitong mga video mo? Well, nung una kasi, yung father ko na tinawagan niya ako. Tingnan mo nga to. Ini-endorso mo ba tong produkto to? Bakit may mga nagtatanong sa akin kung meron tayong binebenta nito sa bahay? Yun. Tapos pinakita niya sa akin mismo yung video. Actually, ang gamot na yan ay madami talaga side effects. Yung ibang side effects ay mas malala pa. Kasama ni Doc Dex sa orihinal niyang video ang kapwa doctor vloggers na si Doc Alvin Francisco at Junji Arapan. Hango ito sa live broadcast ng tatlong doktor noong November 2022. Sa vlog na yan, pinag-usapan nila ang mga herbal medicine at iba pang alternatibong gamot sa mga sakit. Nakakashock kasi ako eh. Mukha ko, boses ko, pero hindi yun yung sinasabi ko. And I'm very sure na yung video na yun is really for debunking ng myths on herbal supplements, on mga alternative medicine na hindi naman maganda. Ang tagal-tagal na namin gustong gawin talaga to. Ang tagal-tagal ko na rin gustong i-edit. Pero sa ilang buwan na nakalipas, nakita-kita kami tatlo ni na Doc Junji at Doc Alvin. Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa herbal medications and alternative medications na nagamit nila. Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa topical cream na ito for neuropathy or muscle pain relief, ang Neurogenic Cream. Pumayag silang magpa-interview. So, sa video na ito ay ipapakita namin ang karanasan ng isang nanay na nakakaranas ng pamamanhid at pangangalay sa kanyang braso. Budol Alert! Para malaman kung totoo, orig o legit ang video ng isang kilalang tao, i-check kung official page nila ang nag-post ng anunsyo. Hindi rin nakaligtas sa pamemeke ang isa sa mga case study sa vlog ni na Doc Dex. Pinagmukha kasing nagbigay pa siya ng testimonya para sa umano'y ine-endorsong produkto. Pero sa totoong video, nagkwento siya tungkol sa paggamit niya ng lagundi. Nung ininom po niya yung lagundi, parang nawawala daw po yung pagbabara ng ilong niya. So isang sanga, marami-rami yung dahon. Yun, tinutupi-tupi ko lang siya. Pagkahugas, tinutupi ko siya. Yung tawa-tawa, mga around, mga 7 stems. Isang araw, habang nag-Facebook ako, dumaan sa newsfeed ko ang video ng tungkol sa Neurogenic Cream. Pinapahid lamang, kaya sinubukan ko umorder online. Binaliwala lang daw ni Doc Dex ang video na yan nung una, pero nabahala na raw siya nang sunod-sunod na mag-message sa kanya ang ilang followers niya. Ano bang dangers ng paggamit ng ganyan, fake na AI videos, lalo na sa public health? Siyempre, magmumukhang ini-endorse ko itong produktong to. Magmumukhang subok namin itong produktong to. Mukhang alam namin yung laman ng produktong to. At siyempre, mukhang FDA approved. When in fact, una, hindi ko naman na-check kung FDA approved siya. Pangalawa, hindi ko rin naman alam kung ano yung mismong produkto. Kung ano yung laman ng produkto, para saan yung produkto. Dahil kilalang personalidad si Doc Dex, madaling nakakuha ng sample voice sa mga kawatan mula sa available videos niya online. So bali mga kapatid, gumagamit tayo ngayon ng AI na software. Susubukan natin, kaya nga natin gayahin yung boses ni Doc Dex Makalintal. So nagsulat ako ng maikling script dito, tapos titingnan natin kung magagaya nga yung tunog ng boses ni Doc. Kumusta mga kapatid? Ako si Doc Dex Makalintal. Wala po akong ini-endorsong anumang produkto na hindi otorisado ng Food and Drug Administration. Ang paalala ko sa inyo, maging alerto at huwag magpapabudol. Ang galing, no? Pati yung intonation ng boses ni Doc, kuhang-kuha niya. Pero kahit na gaya ang boses ni Doc Dex, hindi pa rin daw ito lusot kapag mas maiging kinilatis. Napaka-rough pa nung pagkakagawa. So makikita mo yung ngipin lumalabas minsan.
So, yung buka ng bibig, hindi timing. So, yun yung mga babantayan mo, yung mga maliliit na bagay na. Ang sa tingin ko na target na mga ganito, una yung mga gullible na tao. Pangalawa yung followers mo na sa tingin natin ay hindi masyado pang naaarok yung kung ano ba talaga sinasabi mo. At saka pangatlo, yung mga matatanda na hindi masyadong techie. Hindi na raw nai-report ni Doc Dex ang Facebook page na Health Horizon. Lalo't hirap siyang i-trace kung sino ang nasa likod nito. Ang action na ginawa namin is to address our followers. Kasi nga, kung ikaw ay nagpo-follow sa isang, say for example, isang celebrity, at sinabi ng celebrity, ini-endorso ko ito. So, kadalasan kung ikaw talaga ay fan nito, minsan gusto mong bumili sa 2 tao lang naman siguro yung makukuha nila sa akin. Pero yung 1, 2 tao pa rin na yun. Pwedeng may mga kaibigan, may mga kapatid, may mga kasamahan sa bahay na maniniwala na, ay, bumili ako nito, baka bumili ka rin. At lumaganap na ito na lumaganap. Ginagamit yung mukha ko, ginagamit yung boses ko para mag-endorso na ganito. Anong susunod dito? Gagamitin yung mukha ko para mag-endorso ng politiko? Kung nagaya ng AI ang mga sikat na tao at ginagamit ito sa maling paraan, maaaring dumating din ang panahon na pati mga ordinaryong tao tulad natin maging biktima sa panloloko. Ang kaso, wala pa tayong batas kontra deepfake. Kaya nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng dumami ang deepfake contents ngayong papalapit na ang 2025 elections. Nakabinbin pa rin sa Kamara ang House Bill No. 9425 o Penalizing Deepfake Act. Sa ilalim niyan, mabigat ang parusa laban sa mga gagamit ng deepfake para manloko at mangulimbat ng pera. Sa mga mambabatas natin dyan, bilis-bilisan naman natin, ano po? So nagawa na to ng Australia, dinimanda nila ang Facebook. At napilitan ng Facebook na tanggalin yung mga celebrity na ginagamit sa mga fake ads. So kaya dapat kumilos na ang gobyerno dito, hindi ito masosolve ng basta-basta lang. Inanunsyo ng Meta nitong Pebrero na sisimulan na nilang lagyan ng label ang mga AI-generated pictures at videos na ipinopost sa Facebook, Instagram at Threads. Para iwas budol, dapat masanay maging matalino sa pangingilatis ng mga kumukonsumo ng online content. Kaya mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo at lola, pati na rin si bunso, hindi lahat ng nakikita sa social media totoo, ha? Ang pinakamagandang indicator, pag ito hindi galing sa mainstream media, radio, TV, print, pagdudahan mo na kagad.